Nasaksihan nga natin sa huling kabanata, ang paggawa nga ni Haruka ng isang labyrinth upang harangan nga ang daan papunta sa bayan ng Narogi. At tinulungan niya siya ng kanyang mga kaibigan sa paggawa ng mga patibong. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagtanong nga ni Oda. Kapag sinarado na daw ni Haruka ang daan gamit ang paggawa nito ng labyrinth, ay mahaharangan din daw ba ang mga mangangalakal sa pagdaan dito? Tugon nga ni Haruka na wag daw sila mag-alala dahil as long as may pass daw sila na katulad ng kanyang hawak, ay magagawa daw nilang makadaan sa nakatagong ruta sa loob ng labyrinth. Bukod pa nga daw dito, ay gagawa din daw siya ng isang master golem na magsisilbing tagabantay sa loob at tutulong sa mga dadaan upang hindi ito mapahamak. Tulad ng mga dadaan ng mga bata. Kasabay nga nito, ay ibinigay na nga ni Haruka ang lahat ng mga materyales para sa paggawa nga ng labyrinth na kanilang pinaplano. Kaya naman dahil nga dito, ay sabay na nga silang umalis upang hanapin niya ang lahat ng kailangan ni Haruka. Then nang makarating nga sila sa isang labyrinth, ay una ngang umatake sa kanila ay ang isang insekto. Sigaw nga ni Haruka na tumabi nga daw ang lahat dahil dadaan na daw ang mga high school boys. Bumuo nga daw sila ng 3 grupo upang masubukan daw ang kanilang magagawa. At ang goal nga daw nila ngayon ay maghanap ng mga insect-type na mga halimaw. Una na ngang umatake si Haruka at nagawa nga nitong butasin ang buong katawan ng halimaw. Nagpatuloy nga sila sa kanilang pagtakbo sa loob ng labyrinth hanggang sa makaharap nga nila ang isang malaking halimaw. Nagulat nga si Haruka at wika nga nila na sobrang laki nga daw nito at sobrang nakakadiri. Ayaw ngang kalabanin ito ng ating bida dahil nandidiri nga siya, kaya naman sila na nga daw ang lalaban dito. Wika nga niya na ito na nga daw ang oras upang sila naman daw ang maging bida. Sa pagsugod niya nito sa kanila, ay agad niya itong binuhat at pinipigalan ito sa paggalaw. Wika nga ni Haruka na expect niya na daw ang lakas ng kanyang kaklase, ngunit ang twist niya daw dito ay makakaya daw ba nila ang napakalakas na asido na kayang ilabas ng halimaw. Kapag nalunok daw ito ng halimaw, ay siguradong mabilis lang daw silang matutunaw. Hanggang sa umabot na nga sa punto, nasusubukan na nga siyang lunukin ng halimaw ng buong buo. Nagulat nga si Haruka dahil bakit hindi daw ito tumakbo, hindi daw ba ito nag-isip. Sagot naman niya na masyado daw ata siyang minamaliit ni Haruka. Then wika nga niya, Resen-Renzan technique, hinati-hati nga niya ang kalaban mula sa loob mismo ng katawan nito. Then sa paglabas nga niya ay wika nga nito na wag daw siyang mamaliitin ni Haruka. Ay bigla ngang may sumugod na isang halimaw sa kanilang 3. At ang sumugod niya sa kanila ay isang paralyzed moth. Wika nga ni Oda na ngayong lumilipad daw ang kanilang kalaban, pagkakataon naman daw niyang umatake. Ngunit hindi nga niya matamaan ito dahil sa sobrang bilis ng halimaw. Napaisip nga si Haruka na mahihirapan daw si Ota kahit na gumamit pa daw ito ng magic, at kapag hindi daw ito napabagsak ni Ota sa isang atake lamang, ay makakapag-counter daw ang kalaban. Then bigla nga siyang nagulat sa kanyang mga nakita. Dahil bigla ngang nagpaulan si Ota ng umaatikabong napakadaming mga atake, at direktang tinamaan na nga niya ang halimaw. Wika nga ni Ota na mukhang napadami daw ata ang mga napaulan niyang mga atake. Wika nga ni Haruka na mukhang na-underestimate niya daw ang lakas ng mga isekai niyang mga kaklase. Masayang-masaya nga daw ang ating bida dahil sa paglakas ng kanyang mga kaibigan at malayong-malayo na daw sila sa kung paano sila nagsimula sa mundong ito. Nakolekta nga nila ang paralytic wings at acid solution. Nakadating na din daw sila sa pinakadulo ng floor at mukhang dito na nga daw sila hihinto at uwi sa kanilang base. Then dumating na nga din ang iba pa nilang mga kaklase at sobrang dami nga din nilang mga dalang mga gamit na pinapahanap nga ni Haruka sa kanila. Napangiti na nga si Haruka at inisip nga nito na mukhang naging smooth din daw ang expedition ng kabilang grupo, maglalagay na daw sila ng mga patibong sa kanilang peking labyrinth after daw nilang tapusin ang dungeon na ito. Ngunit hindi nga nila napansin na sobrang daming mga gagamba na pala ang nasa kanilang itaas at balak nga silang atakihin. Sigaw nga ni Haruka na mag-ingat ang lahat dahil napapalibutan na nga sila ng mga halimaw. Tugon naman ng kanyang mga kaklase na basic lang daw ito para sa kanila, sobrang hina daw ang ganitong mga halimaw. Then sa hindi nga nila inaasahan ay sobrang daming mga halimaw nga nito at tila papasugod na nga ang lahat. Kaya naman dahil nga dito, ay wika nga niya, nakakaiba daw ang bilang ng mga ito, at kahit na ano pa man daw ang gawin niya, ay hindi niya daw ito magagawang ubusin.
Nagsitakbuhan na nga silang lahat dahil kailangan na nga daw nilang umalis sa lalo't madaling panahon. Then sinigawan nga nila si Haruka na tumakas na nga daw sila, ngunit hindi nga nakikinig ang ating bida. Dahil ang ginagawa nga ni Haruka ay bumubuo siya ng isang bagay na kayang mag-counter sa mga ito. Then binato nga ni Haruka ito sa mga gagamba at ito daw ang usok na pinakakinakatakutan ng mga gagamba. Bukod pa nga dito ay ginamit din ni Haruka ang kanyang wind magic upang habulin nga ang lahat ng mga gagamba. Nagsitakbuhan na nga ang mga ito dahil hindi nga nilang kayang harapin ang taglay na lakas ni Haruka. Then gamit niya ang skills nito ay binalutan na nga ni Haruka ng packing magic ang buong floor, kaya naman wala ngang nakatakas sa kanya at lahat nga ng mga gagamba ay nagawa nga niyang mapabagsak. Nagulat nga silang lahat at wika nga nila na sobrang nakakamangha daw talaga si Haruka. Wala daw itong mga cheat skills tulad nila, ngunit sobrang daming mga ideya daw ang naiisip nito na bumabagay sa playstyle na ginagawa niya. Then nagtaka nga siya bigla na kung ginamitan daw ni Haruka ang buong floor ng packing magic, ibig sabihin ay pupunta din daw sa kanila ang usok. Kaya naman dahil nga dito ay pati nga silang lahat ay nadamay na at tinamaan din sila ng usok na ibinato ni Haruka. After nga nito ay nagalit nga sila at sigaw nga nila na naisipin daw ni Haruka ang mga resulta ng mga gagawin nito. Humingi naman si Haruka ng sorry sa kanila at hindi na daw mauulit. Kasabay nga nito ay madami pa nga silang mga nakuhang gamit tulad ng mga battle shell armor. Nakaipon na nga sila at sa wakas na daw ay makakagawa na daw sila ng mga patibong para sa kanilang ginawang labyrinth. Nagtulong-tulong na nga silang lahat sa pagbuo ng ideya at sa pagdisenyo nga ng mga patibong. At dahil na daw sa kanilang pagtutulungan ay nagawa nga daw nila ang pinaka-the best na Pandora's box. Wika nga ni Haruka na pangit man daw ang itsura nito, ngunit sobrang ganda naman daw ang loob ng ginawa nila. At si Haruka na nga daw mismo ang susubok sa ginawa nilang mga patibong. Kasabay nga nito ay sinimulan na nga nilang buksan ang labyrinth, ay si Haruka daw ang unang susubok dito. Mabilis ngang tumakbo si Haruka papasok sa loob at masaya pa nga din ito sa naging resulta. Ang purpose na daw ng test na ito ay upang masubukan kung makakatakas ang kahit na sino mang papasok dito. Ngunit may isang purpose nga daw si Haruka sa pagsubok niya nito. Kaya daw siya nag-volunteer upang magawa daw niyang lagpasan ang mga patibong na ginawa ng kanyang mga cheater na kaklase at hindi daw siya matatalo sa mga ito. At yun na din ang nasa isip ni Naota, kaya naman ibinigay daw nila ang lahat para sa pagbuo ng mga patibong. Ang unang pagsubok nga dito ay lagpasan ang mga malalaking bolang metal. Madaling iniiwasan nga lang ni Haruka ang mga ito na para bang naglalaro lang siya. Then bigla nga siyang nabahala dahil bigla ngang may lumabas na isang kanyon sa kanyang tabi. Kaya naman dahil nga dito ay kumilos na agad siya at nagawa naman niya itong maiwasan. Sigaw nga ni Haruka na nakakatakot daw dito at sobrang bilis na bola daw ang patibong na ginawa nga mga cheater. Wika nga ni Naota na expect na daw nilang magagawang iwasan ito ni Haruka. Ngunit hindi nga daw lahat ay magagawang iwasan ni Haruka dahil nadikit nga siya sa mga matitigas na sapot ng gagamba. Kasabay nga nito ang pagsugod ng isang moray eel wall papunta nga sa ating bida. Malalagpasan kaya ito ni Haruka at matatapos ang mga patibong ng kanyang mga kaklase. Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.